Isang magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay araw po ng linggo at tayo po ay dapat na Sige po, bago tayo dumako sa atin pong Sunday School ay umawit po muna tayo ng isang awitin. Tayo po natin. I'm the fount of every blessing, my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, out of God's unchanging love. Here I raise my rock of refuge, beaten by thy help I found. And I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger, interpose his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let that grace now like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Tayo manalangin. O aming Panginoon, sa umagang ito, kami po ay naniniklihod sa inyo pong harapan at hinihiling po namin na kayo po ang gumabay sa amin pong pag-aaral ng inyong salita, O Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa na magbenepisyo sa inyo pong salita. We are dealing about patungkol sa inyo pong kautusan. Paragraph 4 na po kami sa amin pong confession na tinatalakay po namin ang chapter 19. Nawa, O Diyos, ay makita po namin ang kahalagahan ng inyo pong batas sa amin pong buhay Kristiyano. At hinihiling din po namin na patawarin niyo po kami sa amin pong mga kasalanan, even sa amin pong mga pagkukulang sa inyo pong harapan, O Diyos. Napakaraming pagkakataon kami po, O Diyos, ay hindi nagbibigay ng amin pong nararapat na atensyon sa inyo. At hinihiling po namin na nawa sa araw po na ito ay tulungan niyo po kami na mag-focus sa inyo pong salita, o aming Panginoong Diyos. At tulungan niyo din po ang mga kapatiran pa na going pa lamang sa lugar po na ito. Dalangin din po namin ang ibang mga churches na nagdadaos ng kanilang Sunday School this morning. Tulungan niyo rin po sila, o aming Panginoong Diyos, at nawa ay magligtas din po kayo ng mga kaluluwa sa bawat iglesia na kung saan ay matapat na ipinangangaral ang inyo pong salita. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makaupo na po ang bawat isa sa atin. At tayo po ngayon ay dadako sa atin pong pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa atin pong confession. Okay. So, nandito po tayo sa chapter 19 patungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, at tayo po ay nasa paragraph 4 na. So, nung nakaraan ay tinignan po natin yung 10 utos ng ating Panginoong Diyos.
the Ten Commandments, which is until now ay talagang dapat sundin ng mga tao ng Diyos, hindi upang sila ay maligtas, kundi bilang pamantayan ng atin pong buhay Kristiyano. Yun lang po ako. Sige po, ang sabi po dito, sa paragraph number 4 ng chapter 19, ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel ang mga kautosang pangmamamayan. Ang mga ito ay nagwakas nang nawala ang pagkabansa ng Israel. Wala na itong bisa sa kanino man dahil sa kanilang pagiging bahagi ng mga kautusan ng bayang iyon. Ang panuntunan ng katarungan na nasa loob nito ay nananatili pa sapagkat ang mga ito ay hindi nagbabago. So, tingnan po natin yung judicial law na binigay ng ating Panginoong Diyos sa bayang Israel. Okay? So, kung atin pong titignan, sinasabi po dito sa atin pong binasa, ang mga ito ay nagwakas nang nawala ang pagkabansa ng Israel. So, yung judicial law o yung kautosang pangmamayan ay mayroon pong duration. So, hindi po ito nananatili magpakailanman. So, mayroon po itong hangganan. So, tignan nga po natin yung mga talata. Sa Luke chapter 21, kung mayroon kayong Bible with you, tingnan po natin. Luke chapter 21, 20 hanggang sa 24. Sophie, mayroong Bible dito. Kumuha ka dito. Luke 21. O, sige, buklatin ang ating mga Biblia sa Luke 21, verse 20 hanggang sa 24. Okay, sabi po dito, tumutukoy po ito sa pagbaksak ng Jerusalem. Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya't ang mga nasa Judea ay dapat tumakas patungo sa mga bundok, at ang mga nasa loob ng lungsod ay lumabas, at ang mga nasa labas ng lupain ay huwag pumasok doon, sapagkat ito ang mga araw ng paghiganti upang matupad ang lahat ng mga bagay na nasusulat. Kabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking pagdurusa sa ibabaw ng lupa at puot laban sa sambahayang ito. So ang bansang Israel po ay talagang nawasak, nawala yung kanyang pagiging isang bansa, at ito po ay nangyari pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay ipako, no? Doon sa krus ng Kalbaryo noong AD 70, ay talagang yung Roman Empire ay sinalakay ang bansang Israel, at ito po ay nawasak as a nation. So yung mga Hudyo, sila po ay nagsitakas, no? At sila po ay nagpunta sa iba't ibang panig po ng mundo. At kung atin po titignan, ay may mga kwan po dito sa ating bansa, no? May mga Hudyo na napunta dito sa atin pong bansa. So may mga bansa na ayaw nang tanggapin ang mga Hudyo na pumasok sa kanilang bansa, pero ang bansang Pilipinas ay nanatili pong open para sa mga Hudyo. Kaya kung atin pong titignan ay talagang mayroong close relationship between the Israeli people at ang mga Pilipino ngayong panahon po natin. So, at kung atin pong titignan, nung nagkaroon po ng botohan kung ang State of Israel ay magiging isang bansa, ang nagpapanalo po nito ay isang Filipino representative. Okay, so kaya muling nagkaroon ng bansang Israel. Okay? So you can read history, at meron po tayo niyan sa Google, no? So si
Romulo yata yung kanyang apelyido. So, tingnan natin mamaya. Basta ganon. Okay po. So, nung nagkaroon ng botohan, na kung ang Israel ay maging isang bansa muli, ay bumoto po ang bansang Pilipinas. Siya po yung talagang nagpapanalo. Kumbaga, isa na lang yung kailangan, Pilipinas ang bumoto. Okay, so dito ay talagang na-prophesy na po yung kanyang pagkawasak at ito nga po ay nangyari nung AD 70. Okay, so mayroon pong duration, mayroon pong expiration. At ano pa ang makikita po natin dito? Ang mga ito ay nagwakas nang nawala ang pagkabansa ng Israel. Wala na itong bisa sa kanino man dahil sa kanilang pagiging bahagi ng mga kautusan ng bayang yaon. So tignan pa natin yung ibang mga talata sa Acts chapter 6, 13 hanggang sa 14. Acts chapter 6, 13 hanggang sa 14. Sabi po dito, nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, ang taong ito ay tumitigil sa pagsasalita ng mga salitang laban sa dakong banal na ito at sa kautusan, sapagkat narinig namin kanyang sinabi na wawasakin nitong si Jesus na taga Nazaret ang dakong ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Okay, so nung dumating ang ating pong Panginoong Jesus, yung judicial law ay natapos na. Ano po? Babaguhin. Anong sabi dito? Sapagkat narinig namin kanyang sinabi na wawasakin nitong si Jesus na taga Nazaret ang dakong ito. So meaning yung templo at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. So yung mga kaugalian, tumutukoy po ito sa mga kautosang pangmamayan. So si Moises yung kanilang ipinapangalandakan dito kasi siya yung talagang nagsulat, no? Babuguhin ang kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. So dito ay nakita natin na nung kanilang isakdal itong si Esteban, no? Sa siyang martir. No. So kumbaga may mga false witnesses na nagtestify against kay Esteban. At yun nga, ito ang kanilang sinabi na sisirain daw ng Jesus na taga Nazaret ang dakong banal at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana. So doon ay talagang nagalit ang mga Hudyo kay Esteban at kanila po itong pinagbabato. So hindi nila matanggap na darating ang panahon na yung mga kautusan, mga kaugalian ay mawawala at yung banal or yung templo ay mawawala din. Okay? So yun po kasi yung center of their life doon sa Israel, yung templo ng ating Panginoong Diyos. Pero kita natin na sa talatang ito ay sinabi na yung mga kaugalian na yon ay matatapos sa pamamagitan ng pagdating ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano pa ang mga talatang atin pong makikita sa Hebrews chapter 9 verses 18 hanggang sa 19. Basahin din natin. Hebrews chapter 9, 18 hanggang sa 19. Sabi po dito, kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isopo at winisikan niya ang aklat at gayon din ang buong bayan. Okay, so iba pang mga talata, tignan natin. Sa chapter 8, verses 7 hanggang sa 8, 7. Chapter 8, verse 7 and 13.
Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangang humanap pa ng pangalawa. Sa verse 13, sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang ginawang lipas na at tumatanda ay malapit ng maglaho. Ito po yung Old Covenant na kung saan ay makikita po natin doon yung mga sacrificial system, no? Marami po kasing mga sacrificial system na ina-administer doon po sa Old Testament na kung saan ay idideklara na ang isang tao po ay matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ito ay sa pamamagitan ng mga pagpatay sa mga tupa, kambing, mga baka at yung kanilang dugo ay iwiwisik doon sa doon sa mercy seat, no? So, yun po ay nawala na nung ang bagong tipan ay pinagtibay ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, yung mga judicial law noon ay talagang natapos na. Okay? So, mayroon pong katapusan yung kautosang pangmamayan or judicial law. Okay? Ang panuntunan ng katarungan na nasa loob nito ay nananatili pa sapagkat ang mga ito ay hindi nagbabago. Basahin po natin. Sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1. 1 Corinthians 5 and 1. Chapter 5 and 1. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 5 verse 1, sa katunayan ay nababalita na may pakikiapid sa inyo at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano. Sapagkat ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Okay? Basahin natin sa isa pang talata. So ito ay mayroon pong kinalaman, no, sa immoralidad. So pakikiapid. So nasa member siya ng isang iglesia pero nagko-commit ng immorality, ano po. So yan po ay nadisiplina at ang kabutihan po lamang nito ay nagsisi yung taong nadisiplina na yon na nag-commit ng kasalanan at mababasa po natin yan sa 2 Corinthians chapter 7, no? Kung saan ay talagang nagsisi yung taong nagkasala na yon. 1 Corinthians chapter 9, 8 hanggang sa 10. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao. Hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ang pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba't siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-araro na may pag-asa at ang gumigiik ay gumigiik na may pag-asa na magkakaroon ng bahagi. Okay? So, it talks about sa labor na kung saan yung baka, di ba, ay kailangang hindi mo lalagyan ng busal. Kasi naghihirap siya, di ba? Ginagamit siya sa pag-aararo, sa pagbubukid. Dapat siyang kumain. So, mayroon po akong illustration na talagang yung isang matanda sa amin, isa siyang farmer at pagka nagtatanim siya ng mais, di ba yung
mais, kailangan mo siyang yung sa gilid-gilid nun, tatambulin mo yung 'di ba, yung, pinakapuno niya. So, ang gagawin ng isang matanda dun, kukuha siya ng, fishnet, 'di ba, may fishnet pa dati yung usong lagayan, eh, 'di ba? So, ilalagay niya dun sa nguso ng baka para kapagka pinapadaanan niya ng araro yung gitna nung ng maisan, hindi niya kakainin. Yun, so wag daw natin gawin yon. Kasi ginagamit mo yung baka, eh, sa pag-aararo, sa pagbubukid. Dapat siyang, makakain, 'di ba? So kumbaga that's a sign of being, cruel, 'no? So parang gano'n. Gano'n din sa mga 'no, sa mga tao ay kailangan din na kapagka nagtatrabaho ay kailangan ding, bigyan ng kanyang, compensation or yung proper, wages, 'no? Kumbaga may mga makikita tayong ganyan sa batas ni, do'n sa judicial law. May mga moral do'n na kailangan din po nating, tignan at may mga bagay po tayo na makikita tayo, okey? So, ang sabi do'n, "Their general equity only being of moral use." So, kagaya nung, baka na ginagamit sa pag-aararo ay, makikita po natin na meron po siyang, moral implication doon na kapagka ang baka ginamit sa pag-aararo, pagbubukid, pakainin mo. Gano'n din sa tao, 'no? Kapagka gumagawa ang isang tao ay kailangan bigyan mo din siya ng, proper compensation sa kanyang, pagpapagal. So, mayroon kasing mga iba na pinagod ng pinagod, 'di ba? Pero wala siyang, ibibigay. Kumbaga, "Thank you." Minsan pagka hindi pa nasiyahan yung nagpagawa, magagalit pa, hindi na nga nagbayad, nagagalit pa. So, may mga ganyang mga tao dito sa atin pong, mundo, okey? So yun, dun po natin, makikita na ito po ay, may mga moral implication na dapat din nating, tignan at, puwede nating apply sa atin pong mga sarili. Okay, so sabi nga dun sa First Corinthians 'no, "It is oxen. Is it oxen God is concerned about, or does he say it altogether for our sakes? For our sakes, no doubt, this is written that he who plows should plow in hope, and he who threshes in hope should be partaker of his hope." Okay, so dun natin makikita na ang, judicial law, ito po ay mayroon pong, certain duration at ito po ay, applicable lamang sa bansang Israel while they are, in the state of being, nation. Pero nung, nawala yung kanilang pagiging isang bansa dahil sila po ay, talagang, sinakop ng mga Romano, ay nawala po yung kanilang pagiging bansa at yung, judicial law ay hindi po applicable sa ibang mga, bayan. Kaya nga yung, pagtutuli, yung circumcision sa Acts chapter 15, yun po ay, hindi na inimpose ng mga apostol sa mga Gentiles. Kasi yung mga apostol, may mga kumbaga nagtutulak na para talaga masunod daw nila yung utos ng ating Panginoong Diyos ay kailangan pa nilang, sumunod sa circumcision. Pero sabi ni Pablo, eh, at ng ibang mga apostol ay wag nang i-impose yung circumcision as a sign of, covenant. Kasi ang tinitignan ng ating Panginoong Diyos ngayon ay yung, pagtutuli ng